At para naman po sa mga balita sa labas ng bansa, nagdaos na po ng unang opisyal na pag-uusap ang mga bansang China at Taiwan. Layunin po nitong isaayos ang kanilang mga di pagkakaunawaang politikal. At decriminalization naman po sa paggamit ng marijuana sa iba pang estado sa Amerika, pinag-aaralan na. Itong mga globalita ng aming kasamang si Edwin Sergio. Opisyal nang nag-usap ang China at Taiwan sa linggong ito. Isang makasaysayang aksyon para sa dalawang pamahalaan sa pulang matapos ang gyera sibil ng mga ito mahigit 60 taon na ang nakakaraan. Gayunman, nagiging balakid pa rin ang pagkakaiba ng pananaw ng Taiwan at China sa politika samantalang kapwa hindi kinikilala ng dalawang gobyerno ang kanilang administrasyon. Ayon sa mga nagmamasid, ang aksyon ay posibleng magbigay daan sa tuluyang pag-uusap ni China's President Xi Jinping at Taiwan President Ma Ying-jeou sa huling bahagi ng taong ito. Sa pulang mahalal noong 2008 ang Taiwanese President nagawa ng Beijing na mapalago ang kanilang economic ties. Gayunman, habang lumalago ang kalakalang bilateral ng Taiwan at China, ay lumulubog naman ang approval rating ni President Ma ng Taiwan. Naghiwalay ang China at Taiwan ng pamahalaan at nagwakas ang civil war nito noong 1940 nang talunin ng komunista ang nasyonalista. Na-relocate sa Taiwan ang mga nasyonalista at ang Communist Party ang nangasiwa sa China. Matapos gawing legal ang marijuana bilang libangan sa Colorado at Washington, ilang estado pa at mga syudad sa buong Amerika ang nag-aaral ngayon para sa kanilang sarili-sariling batas para sa pagsasaligal ng marijuana. Ang ilan ay napipilitan na rin dahil sa political pressure na isaligal ang marijuana dahil sa huling survey ay suportado ito ng karamihang Amerikano. Ang iba, tulad ng Washington DC, ay nakasandig sa pag-aalis lamang sa kasong kriminal laban sa marijuana at kung mapagtitibay ito, 17 pang estado ang magkakaroon din ng katulad na batas. Marami ang nais na ma-decriminalize ang marijuana upang mabawasan na rin ang racial disparities. Kadalasang naaaresto ang itim sa mga drug cases dahil na rin sa stigma na karamihan sa mga Negro ay may criminal records. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.